Morissette Amon, nag-attitude nga ba sa isang event? A complete waste of time and money. Ganyan inilarawan ng stage director na si Vic Sevilla ang karanasan niya sa hindi pinangalanang singer na nag-perform sa isang corporate event na idinirehe niya kamakailan. Sa kanyang buradong Facebook post nitong February 28, inilarawan niya na ang singer na ito ay kayang gayahin ng whistle ng American singer na si Mariah Carey dahilan upang bansagan siyang Phoenix. Paglalahad ni Vic, in one of the corporate events I directed recently, we had a guest singer perform 4 songs in the finale number. She is known for belting extremely difficult songs, and her ability to whistle a la Mariah Carey has been well documented. Because of this, she has been labeled as the Phoenix. Nag-expect daw sila sa singer na ito dahil kilala itong bumibirit ng mataas. Subalit napalitan daw ang excitement nila ng pagkadismaya nang mapansin nilang tila wala itong gana sa pagkanta. Pagpapatuloy ng director, naturally, we were expecting no less than a fiery performance from her. Sadly, her much-vaunted vocal power appeared to be missing that night. She seemed zapped of energy, acted uninterested, and sounded distant and cold. It was as if all enthusiasm escaped her the moment she stepped on stage. Hiling pa ni Vic, sana raw ay pineke na lang ng singer na ito ang kanyang pagkagalak imbis na ipakita sa mga taong nanonood ng araw na iyon na parang gusto na niyang lisanin ang stage na kinatatayuan niya. It was just disappointing given that performers of her stature and popularity demand a hefty price to appear in corporate events. At the very least, she could have faked enthusiasm to cheer the audience up and not act as if she wanted to get off the stage in haste. She was, at that moment, a complete waste of time and money. Bagamat walang pangalang nabanggit, mabilis namang nagets na mga nakabasa ng kanyang post kung sino ang tinutukoy ni Vic. Walang iba kundi ang kapamilya singer na si Morissette Amon na kilala rin sa bansag na Asia's Phoenix dahil sa pagbirit nito ng matataas na awitin. Nag-comment din sa post ni Vic ang kanyang kaibigan na nagngangalang si Maan Manalaysay na nagkwento rin tungkol sa experience nila sa team ng singer at kung gaano ito kahirap katrabaho. Paglalahad ni Maan, "Direk, nakawork ko na yan sa isang event namin somewhere in North. Ang daming demands ng buong team niya in terms of specific required snacks, food, drinks, accommodations, etc. As in my list talaga. Plus, may attitude talaga siya. Ang hirap katrabaho, may sariling mundo. And yes, hindi worth it ang mahal na binayad mo sa kanya." Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng issue si Morissette tungkol sa attitude at professionalism. Noong 2019, kumalat sa social media ang video ng pagwa-walkout ng singer sa birthday concert ng newbie singer na si Kel Alo kung saan guest performer sana siya. Sa video ay makikitang nagpapaliwanag ang manager ni Kel na si Jobert Socaldito sa mga taong bumili ng concert ticket ng alaga niya na nagkaroon umano ng emergency si Morissette kaya nawalan ito ng boses. Nakiusap si Jobert sa manager ni Morissette na sana raw ay tumungtong na lang ang singer sa stage upang makita lang siya ng audience at para sana patunayan na hindi nila ginamit ang pangalan niya para kumita ang concert ni Kel. Pero sa halip na sa stage dumiretso si Morissette ay dire-diretso lang itong naglakad palabas ng venue. Pagkatapos ng concert ay nagpa-interview sa press si Jobert upang ilahad ang kanyang version kung bakit hindi natuloy ang pagpe-perform ni Morissette. Dito ay binanggit niya na ilang minuto bago magsimula ang concert ay in-interview sina Morissette at Kel ng yumaong kapamilya reporter na si Mario Dumawal. Naisingit daw kasi ni Mario sa kanyang interview ang tungkol sa love life ng singer. Paliwanag ni Jobert, may pinagdadaanan daw kasi si Morissette sa kanyang pamilya dahil hindi okay ang ama niya at ang asawa niyang si Dave Lamar. Maayos naman daw ang pagtatanong ni Mario at ang naging sagot sa kanya ni Morissette. Subalit nagulat na lang daw si Jobert na makita niyang inuuntog ng singer ang kanyang ulo sa dingding habang humahagulgol matapos ang kanyang interview. Ayon sa manager ni Morissette, devastated daw ang alaga niya at pakiramdam daw niya ay inatake siya ng media. Ngunit katwiran ni Jobert, wala siyang nakitang problema dahil naging maayos naman ang interview ni Mario kay Morissette. Bukod kay Jobert, nagpahayag din ng pagkadismaya sa ginawa ni Morissette ang dating actress na si Daisy Romualdez at ang manager na si Annabel Rama.
Umuwi na siya sa sibot, manahimik ka na, Morissette. Sikat Hindi naman ka mga ganun kasikat. Ano ka, si Sarah? Geronimo? Hindi, wala ba? Daisy, huwag ka magsasabing hindi ka ganun kasikat. Hindi ka pa sikat, bruha ka. Ayan. Samantala, ipinagtanggol naman ni Morissette ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang Instagram story nitong March 2. Ayon sa singer, hindi raw niya kilala si Vic at hindi raw niya maintindihan kung bakit nag-effort si Vic na magkalat ng sobrang galit sa kanya pati na rin sa sining niya. I really don't understand where all this hate is coming from. I never met the man who posted said rumors who supposedly directed the event that I was asked to perform for. So I'm really not getting why he went out of his way to put out so much hate towards me and my craft. Paliwanag pa ni Morissette, nilagnat at nawalan siya ng boses isang araw bago ang nasabing event. Ngunit napagdesisyonan niyang magpatuloy pa rin kaya nagpahatid siya sa kanyang asawa sa venue. Sa katunayan nga raw ay alam ng talent coordinator ang kalagayan niya noong mismong event kaya maingat silang inassist ang singer sa backstage. I was actually bedridden the day before with a fever and no voice that I was so close to canceling said event. But the show must go on and I went as agreed. I drive myself to work nowadays which I actually love doing. But on this day of the event, I didn't feel 100% yet so I asked my husband to drive and go with me. So he canceled his work that day. The talent coordinator was made aware of my health state and take care of us backstage as I was getting ready. Ibinunyag din ng singer ang tungkol sa paggamit niya ng steroid sa pagkanta. Pag-amin niya, muli siyang uminom nito dahil sobrang lala daw ng kalagayan niya noong araw na yon. There came a time when I became so dependent with taking steroids for my voice to which I was only supposed to take for emergency. But in the past couple of years, I've been able to limit my use to only worst case scenarios. And that night I believe was one of them and I had no choice but to take another 16 mg. Inamin din ni Morissette na hindi 100% ang naibigay niyang energy noong nag-perform siya sa event. Pero sinigurado umano niya na ibinigay niya ang lahat habang kumakanta. I performed as planned, again not 100%, but rest assured I gave my all, even congratulating the awardees on stage and still belting my heart out. Ikinuwento pa ng singer na pagkatapos niyang mag-perform ay inakay na siya ng talent coordinator sa backstage kung saan pinaunlakan niya pa ng photo off ang ilang staff ng kumpanyang nag-hire sa kanya bago sila umuwi. At sa huli raw ay pinalakpakan pa siya ng mga ito kasama ng kanyang team at ng kanyang asawa. As soon as I got off stage, the talent coordinator led me straight back to our holding area and we even took a couple photos with the staff while fixing my things preparing to head home. My husband and my team and the staff applauded me for getting through my set despite knowing I wasn't in my best shape. Sa kanyang huling IG story, idiniin ni Morissette na malinis ang kanyang konsensya dahil alam niya sa sarili niyang ibinigay niya ang best niya noong araw na yon. Mataas din daw ang standard niya sa sarili niya, subalit ipinaalala niya na dahil tao lang din siya, ay may mga pagkakataon talaga na magkakasakit siya. Kaya sana raw ay maging paalala ang karanasan niya na alagaan natin ang ating mga sarili at umiwas sa negativity. So, I really don't know what else to tell you guys. I showed up to that event and still tried to give it my all. But I guess I can't please everybody. I really didn't think much of this issue cause my conscience is clear. I have pretty high standards for myself, especially when it comes to my craft. But I knew then that there wasn't really much I could do because I am in fact still human and get sick and have down days too. So let this be a lesson to all of us to really take care of ourselves and stay away from unnecessary negativity. Sa kasulukuyan ay tahimik na si Vic matapos kumalat ang screenshot ng kanyang buradong post. Nagpalit na rin siya ng pangalan sa Facebook, subalit natunton pa rin siya ng fans ni Morissette. Kung kayo ang tatanungin, kaninong side ang paniniwalaan nyo? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas maraming netizens. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest showbiz updates. Salamat!